Magandang araw mga bata! Kamusta naman kayo? Handa na ba kayong matuto ng isang panibagong aralin? Magaling! Ngunit bago natin simulan ang ating talakayan, magkaroon muna tayo ng isang panalangin. Hazel, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Ngayon class, bago tayo dumako sa ating talakayan, magkakaroon muna tayo ng isang laro. Meron akong mga titik na biniliktad dito. Ngayon, huhulaan nyo kung anong salita ang mabubuo ng mga titik na ito base sa mga gamit ng mga tools na nasa larawan. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang hulaan ang bawat salita. Handa na ba kayo? Magsimula na tayo. Ayan! Ang gagaling! Ngayon class, ang panukat, pamukpok, at pamutol ay mga kasangkapan at kagamitan na ginagamit sa pagbuo at pagyari ng mga produkto na yari sa kahoy, metal, kawayan at iba pa. So base sa aktibidad na ginawa natin kanina, meron na ba kayong ideya kung saan patungkol ang paksang aralin natin sa araw na ito? Mahusay! Ang ating magiging paksang aralin sa araw na ito ay ang patungkol sa mga kagamitan at kasangkapan sa gawaing kahoy, metal, kawayan at iba pa. Handa na ba kayong makinig? Ang una class ay ang mga panukat. Ruler. Ito ay maaaring yari sa kahoy, metal, at plastik na ginagamit sa pagsukat ng mga bagay. May mga marka ito at linya sa gilid na karaniwang ang sukat o kalibre nito ay nasa sentimetro at pulgada. Pangalawa, sa mga kagamitang ginagamit sa pagsusukat ay ang zigzag ruler. Ito ay ginagamit sa pagsukat ng taas, lapad at kapal ng mga material. At ang panghuli sa mga panukat ay ang eskala. Ang panukat na ito ay ginagamit sa pagsusukat ng maikling distansya at pagtiyak sa lapad at kapal ng tablang makitid at kung nais na eskwalado ang bawat bahagi ng kahoy. Ngayon naman, dumako na tayo sa mga pamukpok. Una ay ang martilyo. Ang gamit na ito ay pamukpok ng metal na pambaon sa paet o pako. Sunod naman ay ang maso at malyete. Ito ay gamit na mukhang martilyo na yari sa kahoy, bakal at goma. So ngayon, natutunan nyo na ang mga kagamitang kasangkapan ginagamit ng pamukpok at panukat. Dumako na tayo sa mga kagamitang kasangkapan ginagamit ng pambutas. Una ay ang brace. Alam niyo ba mga bata kung ano ang brace? So, ang brace, ang gamit na ito ay ito ay isang uri ng dimanong pambutas na kinakabitan ng bit o talim sa dulo nito. Ulit nga po mga bata. Very good. Sunod naman ay ang barena. So, ang gamit na ito ay barenang di kuryente na mainam na gamiting pambutas sa matitigas na bagay tulad ng semento at bakal. At ang huli ay ang paet. So, ito ay ginagamit ng pang-ukit at sa paggawa ng mga butas at hugpungan. So, ito ay ginagamit na pang-ukit at sa paggawa ng mga butas at hugpungan.
So, sa pang-ipit naman ay meron tayong siklam. So, ito ay isang uri ng pang-ipit na mainam gamitin kung walang gato. So, ang siklam po ay, ito ay isang uri ng pang-ipit na mainam gamitin kung walang gato. Sunod naman po ay ang mga pamutol. Sa mga pamutol ay meron tayong ripsaw. So, ito ay isang uri ng lagare na ginagamit sa pamutol ng paayon sa hilatsa ng kahoy. So, ang ripsaw po ay ito ay uri ng lagare na ginagamit sa pamutol ng paayon sa hilatsa ng kahoy. Sunod naman ay crosscut saw. So, ito naman po ay ginagamit naman ito bilang pamutol ng pahalang sa hilatsa ng kahoy. So, ito po ay ginagamit naman ito bilang pamutol ng pahalang sa hilatsa ng kahoy. At ang huli ay ang keyhole saw. So, ang keyhole saw ay, ito ay ginagamit para sa mga pabilog na butas. So, ang keyhole saw po, ito ay ginagamit para sa mga pabilog na butas. So ngayon mga bata, may natutunan ba kayo sa ating aralin? Kung meron, dumako na tayo sa pampakinis, panghasa, at iba pang kasangkapan sa pangkahoy, metal, at kawayan. So ito ang pampakinis. Ang pampakinis ay katam. Ang katam, ginagamit na pampakinis sa mga ibabaw ng tabla o kahoy, gamit ng kamay o di kaya ay kuryente. Pangalawa, mga panghasa. Ito ay ang oilstone. Ito ay gamit sa paghasa ng karamihang tubig o kasangkapang pamutol. Pangalawa, kikil. Ito ay panghasa sa mga ngipin ng lagari o iba pang panghasa. So, ito naman tayo sa iba pang kasangkapan. Distornilyador. Ang distornilyador ay ginagamit sa pampahigpit o pampaluwag sa tornilyo. So, at ang panghuli ay yabe. Ito ay para gamitin na pampaluwag o panghigpit sa mga gripo o dugtungan yari sa bakal. So, mahalaga ang mga ito upang mapanatili natin ang paggamit ng kasangkapang pangkahoy, metal at kawayan. Mga bata, laging tandaan na maging maingat tayo sa paggamit ng kasangkapan at kagamitan. At pagkatapos natin gamitin, ilagay sa tama at ligtas na lalagyan. So, mga bata, meron ba kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw? Magaling! Di ba meron kayong natutunan? So, ngayon, meron din ako mga katanungan sa inyo. Sa una, sinong gustong sumagot? Ikaw, Hazel. So, ang tanong ko sa iyo, ano ang iba't ibang uri ng panukat? Magaling! Ang iba't ibang uri ng panukat ay ruler, zigzag ruler at eskwala. Sunod naman, sinong gustong sumagot? Ikaw, James. So, ano naman ang iba't ibang uri ng mga pamukpok? Magaling! Ang iba't ibang uri ng pamukpok ay malyete, maso at martilyo. Pangatlo, sinong gustong sumagot? Sige, ikaw. So, ano naman ang iba't ibang uri ng pambutas o pang-uka? Magaling! Ang iba't ibang uri ng
pambutas o pangka ay brace, barena, at paet. Magaling? So, sunod, ikaw. So, ano naman ang iba't ibang uri ng pamutol? Magaling! Ang iba't ibang uri ng mga pamutol ay ripsaw, crosscut saw, at keyhole saw. Sunod naman, ikaw. So, ano naman ang iba't ibang uri ng pang-ipit? Very good, si clamp. So, sunod naman. Ano naman ang iba't ibang uri ng pampakinis? Magaling! Ang iba't ibang uri ng pampakinis ay katam at oilstone. Magaling mga bata! Ngayon mga bata, magdidikit kayo ng mga larawan ng mga tools. At ididikit ninyo ito ayon sa mga gamit ng tool na nasa larawan. Halimbawa, nabunot ng mag-aaral ang isang larawan ng ruler. At ididikit niya ito sa hanay ng mga panukat. Naintindihan ba mga bata? Magaling! At simulan na natin ang gawain. Okay, natapos na ang ating gawain. At iisa-isay na natin kung kung tama ba sila o mali. So ito ba ay destornillador? Okay, tama. Katam, tama. Liabi, tama. Kikil, tama. Oilstone, tama. Lahat ng inyong sagot ay tama at palakpakan natin ang ating mga sarili. Para sa inyong takdang aralin, sa isang bond paper, gumuhit ng tigdadalawang uri ng panukat, pamukpok, pambutas, pamutol, at panghasa. Ipapasa ninyo ito sa susunod na linggo. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli mga bata.